Monica POV. Dito na lang, Rufo, salamat, sabi ko nang huminto ang aming van sa tapat ng isang matayog na building. Nagpaalam na ako kay Nay Adora. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan, ay sinalubong na ako ng guard. Good afternoon po, Miss Monica. Sukbit ang bag at suot pa rin ang uniform, ay tiningala ko ang malaking building. In front is our company's name written on it, Pimentel Hotels, the fastest rising hotel chain not just locally, but as well as outside the country for the past decade. Mabilis ang aming pag-angat sa nakalipas na mga taon. Napakalaki na rin ang improvement ng hotels namin. We are continuously upgrading our hotels and suites, and even adding resorts to some. Tuloy-tuloy rin ang pagtatayo ng mga bago sa iba't ibang lugar at probinsya, maging ibang bansa. Magandang hapon po, Miss Monica, bati ng mga nakakasalubong ko sa aking pag-akyat. Tunog lang ng school shoes kung may takong, ang naririnig sa pagdaan ko sa mga empleyado na kilala ako bilang nag-iisang anak ng president. You asked for me, Dad. Tanong ko nang makapasok sa opisina ni Dad. Nakita ko si Daddy na naroon sa kanyang swivel chair. I was about to ask him, nang natigilan ako nang makita ang dalawang tao na naroon sa couch. Because inside my father's office, naroon ang mag-asawang Escudero. Naaga ko ang atensyon nila pagdating ko. Lumawak ang ngiti ni Tita Michelle nang makita ako, at nangislap ang mga mata. In her elegant black dress, tumayo siya at agad akong sinalubong ng yakap. Tita Michelle, gulat kong tanong. Sa kanyang tabi ay ang asawa niyang si Tito Dante, na sa loob ng iilang taon ay ngayon ko na lamang din nakitang muli. Oh, yes, hiha. How are you? It's been a long time. Dalagang-dalaga ka na. Nasisiyahang bati nito sa Kim. Hindi pa agad ako nakagalaw mula sa yakap ni Tita, kaya hindi ko yun nasuklian. Wala sa sarili ko ring binati si Tito Dante. You've grown so much now, Monica. Dalaga na ang inaanak ko, Agaton, sabi ni Tito Dante kay Daddy sabay halakhak. Proud ang ngiti ni Daddy na tumango. I know, Dante. Parang dati lamang ay naglalaro pa iyan sa lupain ninyo ng gaskosan, hindi ba? Humalaklak ang tatlo roon. Gusto ko mang makitawa o mag-react, ay hindi ko nagawa. Kinain ako ng kaba ko, at nilingan ko agad ang buong opisina ni Daddy, sa pag-iisip na may kasama pa silang iba. Who are you looking for, hiha? It's only me and your Tito Dante. Sagot ni Tita Michelle nang mapansin ang reaksyon ko. Natigilan ako at natauhan, bago tumango at pilit na ngumiti, yet my heartbeat is still not coming. Ano ang ginagawa ng mag-asawang Escudero rito sa Maynila? Dito sa opisina ni Daddy. At bakit ako pinapunta rito? Tito Dante is a close friend of my father. Matalik na magkababata ang dalawa, kung kaya't magkasosyo sila sa iilang negosyo. It's just that higit na mas mayaman ang pamilya ni na Tito Dante, kaysa sa pamilya namin. Halika, maupo ka, Monica, hiha, sabi ni Daddy. May boyfriend ka na siguro ngayon. Napakaganda mo na, hiha, ngiti-ngiti na sabi nito, habang hawak ang dalawang kamay ko. Ngumiti na lamang ako. Just a few, Tita Michelle. Studying gets me too busy to entertain boys, sagot ko. Napatikim si Dad kaya tumingin ako sa kanya at ngumuso. Bakas na bakas kay Daddy na gusto niya akong ilaglag sa parte na iyon. Ganoon ba? O baka naman ay iba ang gusto mo? Do you like someone right now, hiha? Panunokso ni Tita Michelle. Sa tingin niya pa lamang ay mukhang may kahulugan na iyon. Time flies indeed. Hindi ako makapaniwalang namumuti na ang mga buhok natin, kumpare, natatawang sabi ni Tito Dante. Ano ba itong nangyayari? Bakit ako nandito? Bakit narito ang mga Escudero? Escudero are known in our province. Sa hometown ni na Daddy at Mommy. Sa El Amadeo, a province somewhere in Luzon, Escudero are known as hacienderos. Marami silang lupain at ari-arian. Maraming negosyo. Pagmamay-ari nila ang pinakamalaking planta sa El Amadeo, na nagdi-distribute ng mga produkto na galing sa mga plantation nila. Our company is already successful, but the Escudero, success are way greater. They are old money rich. Ibig sabihin ay talagang nasa dugo na ng pamilya nila ang pagiging mayaman.
Akala ko ay kasali ako sa kanilang magiging usapan, pero mukhang tapos na yata nang dumating ako. Ilang sandali lang din kasi at nagpaalam na ang mag-asawang Escudero. What did they talk about? Daddy seems to be happy. I heard about you cutting your classes again, Monica. Tanong ni Daddy nang makaalis na ang mga bisita. They're boring, Dad. I can't stand it. At inaaral ko naman din iyon sa library, para makahabol ako sa lesson. I can do it on my own. Eddie, sana'y nag-homeschool ka na lang, kung hindi ka susunod sa proseso ng mga universidad. Come on, Hiha. You have to follow the rules. Perhaps you have to stop trying to make your own. Naiiling si Daddy habang sinasabi iyon. Nagbubuklat na siya ng mga papeles niya. Bakit narito sina Tito Dante, Dad? Anong ginagawa nila rito? And what did you talk about? Tiningnan lamang ako ni Daddy at tumikim. Pagtapos ay binalik niya na sa kanyang trabaho. Oh, just some business matters, Hiha. Dad answered, but I wasn't convinced. Naningkit ang mga mata ko. Iba ang pakiramdam ko, I know something suspicious. Dad, don't tell me you sold our company to them. Bumabagsak na ba itong kumpanya? Tanong ko sa natarantang boses. Ano ba yang iniisip mo, Monica? Hindi babagsak ang Pimentel Hotels, sabi ni Daddy. Kalmado pa rin siya at pagkaganoon, ay alam ko talagang may kung ano silang pinag-usapan ng mga Escudero. It's making me nervous. Kailanman ay hindi babagsak ang ating kumpanya, Monica. Kahit mawala man ako. Palm 8 ang mukha ko sa sinabi ni Dad. Ganito ba talaga kapag tumatanda? Nagiging morbid at hindi talaga iyan nawawala sa mga linyahan nila. Fine, Dad. Kung ano man iyan, I still wish everything's going alright. Bumuntong hininga ko at kinuha na ang aking gamit. I have to go now, Daddy. Kumain ka po at huwag masyadong ma-stress. Nagpaalam na ako kay Daddy, pero aalis pa lamang sana ako ay may pahabol pa siyang sinabi. Also, Hiha, I've heard about you being banned in a billiard house. Nakipag-away ka. Napatigil ako sa akma kong pag-alis. Napapikit ako ng mariin. Sinasabi ko na nga ba, at walang sekretong hindi nabubunyag. But how did Dad find out about that? Is it Joros again? Naban kami sa isang bilyaran kahapon lamang, ang dahilan ng away namin ni Joros dahil sa kanya ko iyon sinisi. Nakipag-away kasi siya kaya malamang siya talaga ang dahilan. That's why we broke up. Oh, napailing ako nang may mapagtanto. Baka naman ay kakilala niya yung may-ari ng bilyaran. Baka nakilala ako roon at sinabi kay Dad ang ginagawa kong pagpunta roon, kaya inutusan sila ni Daddy na aiban ako. Is that what happened? Malaki ang tayensa dahil wala namang ibang pwedeng maging dahilan, para maban ako roon. Hindi naman ako ang nakipag-away kundi ang basagulerong si Joros. He should be the one banned from that place and not me. Oh, well, kawalan na nila iyon. Yeah, my friend got into trouble. Nadamay lang po ako, nakakapagtaka nga lang na ako lang ang band sa aming magkakasama, when I'm not even the one who got into trouble, naliling kong sabi at makahulugang tiningnan si Dad. Napanguso ako. It's you who got me banned from going to that billiard house, Dad, right? Umiling si Daddy, denying my allegations. Oh, dear, wala po akong kinalaman dyan. At nito ko nga lang din na lamang nagbibilyar ka na naman pala, sa kung saan saang lupalop ng kamay nilaan. Umiling-iling si Daddy. I closed your other credit cards on purpose, Monica, so that you'd be careful when it comes to spending. Pero ano ba naman iyang pinaggagastusan mo, Hiha? Naa-addict ka na riyan at para kang sugarol. Nanlaki ang mga mata ko. Sugarol. I had to do it to support my escapades. Dahil wala na akong pera. Isn't it a wise action? Nakangusong sabi ko sa ama. Alam ko namang hindi ako matitiis ni Daddy. Maybe I am really at fault for spoiling you too much, when you were a kid. You've become so spoiled, iyan at naging gastador ka na nga, magiging sugarol pa. Daddy asked. And not only that, Monica, nakarating din sa akin ang balita na papalit-palit ka raw ng nobyo. Honestly, what are you doing with your life, anak? Napaawang ang mga labi ko. Pati iyon ay alam niya na rin.
Who spied on me? Lintik talaga kapag nalaman ko kung sino iyon. Because all those boys are boring, Dad, kaya napapalitan agad ilang linggo lang. I reasoned out. I swear, Dad, sila ang namimilit na manligaw at sagutin ko. You know I can't stand rejecting people. Kaya ko sinasagot. It's just silly childish relationships. Harmless, Daddy. Promise. Depends ako. Of course, I don't want my father to think, napakawala na ako ngayon. It's true that I had different boyfriends. Lahat iyon ay hindi tumatagal, dahil nagiging boring, childish, immature, sobrang possessive na nakakasakal. Niyaya pa nga ako ng ilan na magpakasal. How can I do that when I just turned 18 for Pete's sake? That's why I changed boyfriends. Pero itong si Joros naman, basagulero din. I got banned from my favorite billiard house because of him. Sigurado iyon. Siya talaga ang dahilan kaya hindi na ako makakatapak doon. Pinagbintangan pa akong nanlalaki. How dare he? Sino sa aming dalawa ang two-timer, natakot sa sariling multo? He even insulted me by telling me na baka hindi na ako virgin. Really? You're playing too much, Monica. Siguro nga oras na, madrimang sabi ni Daddy na malalim pang huminga. I creased my forehead and rolled my eyes. Oras na para magtino ka, dagdag ni Daddy sabay iling-iling niya. For the dramatic effect, inalis pa nito ang kanyang eyeglasses, sabay punot sa mga matang walang luha. Pag-angat niya ng tingin sa akin, ay determinado siyang nagsalita. Ang hirap naman kung ganitong may isip bata akong ama. You'll go back to El Amadeo. Doon ka mag-e-enroll for college. I am already fixing everything with your school, biglang sabi niya at tumanggo-tango na tila sinasabing hindi siya nagbibiro. What? Mahinang tanong ko, still not sinking in what Dad just said. Yes, hiha. You're leaving Manila sooner than planned. And yes, this is a punishment. And yes again, babalik ka na sa El Amadeo, at pag-aaralan mo ang lahat ng kailangan mong matutunan doon, mula sa lupain natin hanggang negosyo. I'll have our house renovated and you'll be learning how to manage our hotel in Lae. Napatayo ako mula sa couch dahil sa sinabi ni Daddy. My eyes grew wider. Kulang ang salitang gulat sa naramdaman ko. What, Dad? What are you talking about? Leaving Manila. Punishment. El Amadeo. You mean, that's 1 month from now. Saktong pagtapos ng graduation mo sa senior high school. Ihahatid kita roon, pero babalik din ako agad dahil marami pa akong trabaho rito sa Maynila, na hindi ko pwedeng pabayaan. Doon ka na mag-aaral muli sa Amadeo College. I laughed sarcastically. Dad, please, sabihin mong nagbibiro ka lang. Hindi ako babalik doon. Pakiusap ko. Dad just smiled with finality. Sinuot niyang muli ang kanyang eyeglasses. It is what it is, hiha. Dad, no, please. Magtitino na ako. Huwag mo lang akong ibalik doon. Daddy naman. Naiiyak na ako. Natataranta. Hindi ako makakapayag na bumalik doon. Kahit katayin pa ako ng buhay. I will never ever go back to that hell of a place. This is decided, hiha. You'll go back to your mother's hometown, and that is final. Sa El Amadeo, naniniwala akong magbabago ka.no. Nandito na po tayo, Miss Monica, sabi ng driver nang huminto ang sasakyan namin, sa tapat ng isang malaking gate. Nanatili akong nakahalukip-kap sa loob ng sasakyan. 1 month passed by so quickly and it's now summer. Hindi ko akalain na bumibilis pala ang oras, kapag gusto mo itong bumagal. I graduated senior high school. I took up accountancy, business, and management strand. Parang kahapon lamang ay kasama ko pa sina Katrina, and now I am here, napapaligiran ng mga berdeng damuhan, at lupain ng hometown ni na Daddy. Umikot na si Adriano at pinagbuksan ako ng pinto, nang may park ang sasakyan. Siya ang magiging driver bodyguard ko mula ngayon. Halika na po, Miss Monica. I let out a sigh before putting my shades on. Humakbang na ako pababa ng sasakyan. Sumalubong sa akin ang malakas na hangin, na tumangay sa mga hibla ng buhok ko. Why is it so hot? Reklamo ko sabay ayos sa aking summer hat. Agad akong pinayungan ni Adriano.
A white and a bit old house lies in the middle of the hacienda owned by the Pimentel. I looked up to our old mansion, still standing strong and well-built. Hindi ko alam kung ilang bagyo o sakuna na ang nalagpasan ng bahay na ito, ngunit matibay pa rin itong nakatirek sa mataas na bahagi ng lupain. Napalunok ako sa pamilyar na bahay na iyon. It's still vivid in my memory. Ang bawat sulok nito ay nagdala ng kakaibang pakiramdam sakin, awakening everything that I desperately tried to forget over the past years. Hindi ko na malayang matagal ko na palang pinagmamasdan ang dati naming bahay, unti-unting bumalik ang lahat ng alaala ng lugar na iyon sa akin. When my mother left US, a part of my father died, too. Kahit ilang beses kung sinabihan si daddy na mag-asawang muli, ay hindi niya ginagawa. At hanggang ngayon, may mga araw pa ring nami-miss niya si mommy. Dad can't unlove my mother. Wala na raw makapapantay sa pag-ibig na meron siya para kay mommy. We didn't live in this house since mom died. Minabuti ni daddy na manatili na kami ng permanente sa Maynila. Bakit may mga tao, Adriano? Tanong ko nang masulyapan ng ilang mga lalaking may binubuhat sa loob ng gate. Baka iyan na po ang mga maglilinis. Marami na po kasing lumang mga materyales na naimbak, lalo na sa mga kwadro. Pinapaalis na po ng dun, sagot ni Adriano. Tumango naman ako habang tinitingnan pa rin ang loob. Dala-dala ko ang mamahalin kong shoulder bag, at suot ang isang formal dress, hinihintay ko si Adriano na may tulak ang gate. Ngayon na mainit, tunog ng tuyong mga dahon sa lupa ang narinig ko pagkahakbang. I'm wearing my high heels, and although Dad warned me about what I'm going to wear for this, hindi naman ako nakinig at sinunod ko pa rin ang gusto ko. Gumawa ng langit-ngit ang bakal na gate nang nabuksan na iyon ni Adriano, kaya napatingin sa amin ang mga naghahakot na mga trabahador, at iniimbak ang mga itatapon ng gamit at kalat sa isang tabi. I guess that's why Dad wants this to be renovated. Siguro nga marami na talagang kailangang ipagawa. Kahit itong gate ay luma na. Magandang hapon. Nasa loob ba si Esmeralda? Ani Adriano sa mga trabahador. Tumango ang isa ay nakatingin sa akin, at nabitawan ang dalang kahoy, habang iyong isa ay nakikipagsikuhan na at napapangisi. Kulang na lang yata ay mapanganga sa pagkakatitig ang isa. I want to snap my fingers, so he'd come back to reality. Ngunit sumimangot lamang ako at napaiwas ng tingin. Ito nga pala si Ma'am Monica, ang anak ni Don Agaton at Doña Caterina, sabi ni Adriano. Siya ang nakakaalam sa mga bagay rito sa bahay namin sa El Amadeo, that's why Dad appointed him to be my bodyguard and driver. Magandang tanghali po, Ma'am Monica. Ang ganda niyo po pala, kayo po pala ang anak ng Don. Maligayang pagbabalik po sa El Amadeo. Bati ng isa habang napapakamot sa ulo. Ngumiti ako ng tipid. Thanks. Bahala nang isipin nilang masungit o moldita ako. I'm not here to make friends in the first place. Sumunod na ako kay Adriano, nang tunguhin na namin ang entrada ng bahay. Nahirapan ako sa suot kong may mahabang manggas, at idagdag pa ang mataas na heels. Siya pala ang anak ng Don. Pre, akala ko ay nakakita ako ng anghel na bumaba sa langit. Ang ganda pala ng anak ni Don Agaton. Talagang anak mayaman ang itsura. Dinig ko pa ang pagbubulungan, at asaran ng mga trabahador. I was busy looking around when a woman welcomed us. Señorita Monica. Malawak ang ngiti ng isang babaeng may edad. Maybe in her late 30s. Halos kumislap ang mga mata nito, nang lamapat ang tingin sa akin. Mukhang siya na ang sinabing caretaker, na noong 15 ako ay wala pa naman dito sa mansyon. Bago siya. Magandang tanghali, kay gandang dalaga mo pala, Señorita. Halika, maupo muna kayo. Sakto ang dating ninyo at natapos na iyong pinalilinis sa labas. Ngumiti ako. Pinagmasdan ko ang loob nitong bahay. Sa tapat ng main door, ay ang malaking hagdan. Sa kaliwang bahagi nito ay ang sala. The house still embraces old fashion. Sakto lang na nahaluan ng mga modernong bagay. Napatingin ako sa mga litratong nakasabit sa pader, my ancestors. Pinasadahan ko ito ng tingin. Hinaplos ko ang isang family picture namin, ako, si mommy, at si dad. Lagi nilang sinasabi na kamukha ko si mommy. Kuha ko ang pagiging maamo ng mukha nito.
May katarayan lang ng kaunti ang akin, because my mom, literally looks like an angel sent straight from heaven. Sandali lang po, Senorita. Ikukuha ko kayo ng makakain at maiinom. Ano po ang gusto nyo? Ang caretaker sa aking gilid nilingan ko ito mula sa pagtingin ko sa mga larawan. I'm fine with water. Thank you. Nagpaalam nito at pumanhik sa kusina. Agad kong binalingan si Adriano pagkaalis nito. Inform me as soon as may mabook kang hotel room sa Pimentel. And please, Adriano, help me find a good billiard house, okay? Yung hindi abot ng radar ni Daddy. Masusunod, Ma'am Monica. May one ko na po kayo kay Esmeralda, alam nito na ikinatango ko. Agad-agad na ring umalis si Adriano. Sakto rin namang bumalik ang babae sa sala. Pasensya na nga pala kung wala pang ilaw ang ilang kwarto, Senorita. Hindi kasi dumating ang materyales ngayong araw. Siguro ay bukas pa iyon magagawa, paliwanag nito sabay baba sa isang malamig na tubig sa table. Ako nga po pala ang caretaker nitong mansyon. Nasabi na po ni Don Agaton ang pagdating nyo, kaya nalinas na po namin ang tutuluyan nyo, natutuwang sabi nito. Ngumiti ako at nilibot ang tingin sa paligid. Ano nga pala ang pangalan ninyo? Tanong ko. Everything seems new to me. Samantalang 3 taon lamang ang lumipas. Esmeralda, Senorita. Alda na lang ang itawag ninyo sa akin. 3 taon na akong nagtatrabaho rito. Bilin po ni Don Agaton, na kami na ang bahala sa iyo pagdating mo rito, kaya huwag kang mag-alala, Senorita, nakangiti nitong sabi. Oh really? I smiled. Opo, Senorita. Gusto ko sanang sabihin na kahit Monica na lang ang itawag sa akin, ngunit hindi ko na lang pinagtuunan pa ng pansin ang bagay na yon. Sa halip, pinagmasdan ko ulit ang bahay. Right, it looks old now and it needs a bit of renovation. Ikaw lang po mag-isa rito ang namamahala sa mansyon. Oo, Senorita, pero ang bilin ay magdagdag ng kasambahay ngayong dumating ka. Ngunit iyon ay kung gusto nyo lang. Tumango ako. Alright, that's a good idea, para hindi ka na mahirapan pa. Mukhang maraming kailangang ayusin sa bahay na ito. Sumang-ayon din si Alda. Ilang tanong pa at napagpasyahan ko, nang pumanhik sa taas para magpahinga sandali. Mamayang gabi pa ako masusundo ni Adriano, kaya dito na muna ako magpapalipas ng oras. Magpapahinga na muna ako, Alda. May kwartong pwede kong hiramin. Tanong ko at tumayo na sa couch. Mayroon na, Senorita. Ihahatid ko po kayo sa pansamantalang kwarto nyo, habang kinakabitan ng bagong ilaw ang talagang tutuluyan nyo, may galak na sabi ni Alda. Sumunod na ako sa kanya sa mataas na hagdan. This old house that once brought me, a one whole happy family sent warmth to my heart, pero naramdaman ko rin agad ang lungkot sa katotohanang wala na nga si Mommy. We'll never ever be complete again. Kahit anong gawin ko, hindi na siya babalik. Hindi na kami mabubuo ulit. Hinawi ko ang kurtina sa kwartong iyon. This was my parents' room before. The view of the hills of El Amadeo made my heart ache suddenly. The hills are so alive. The grassland filled my eyes. Walang matatayog na building sa malapit, kung kaya't malakas ang hampas ng hangin at presko pa. Napangiti ako. Nawala lang iyon nang makita kong nakangiti rin si Esmeralda, na mukhang natuwa sa pagkakagusto ko sa tanawin mula rito sa mansyon. Tumikim ako at binitawan na ang kurtina. I'll go rest now. Mabuti nga po, Senorita. Aasikasuhin ko na rin muna ang mga kabayong parating. Kabayo, pati iyon ay ipinababalik ni Dad. Tanong ko kay Alda, lumakad na patungo sa isang table. My heels are still clicking every time I take steps. Opo, Senorita. Pinapabalik po ng dun sa mga kwadre galing sa rancho. Siguro po para kapag bumisita ang iyong ama rito. Tumango na lamang ako. Mahilig si Dad sa horse riding noong araw. I do know how to ride horses. Minsan na akong natutong sumakay, at magpatakbo ng kabayo, but I'm not an expert. Alright, Alda. Thank you. Magpapahinga na muna ako. Tumango na si Esmeralda, at iniwan na rin ako sa kwartong iyon. It's very old-fashioned. I looked at the tall tree with its few branches lying just near the window. Mayabong na ang puno na noon na manghuling punta ko ay hindi pa gaano. Kinuha ko ang cellphone ko at agad na binuksan ang data ko.
Halos mapangiwi ako nang makitang napakahina ng signal. Nakatulog din ako sa pagod sa biyahe namin mula Maynila. Ilang oras din iyon, kaya nagawa kong makatulog kahit na hindi ako comfortable. Kakaiba ang naging tulog ko, dahil hindi air-conditioned ang kwarto. Hinayaan ko na lang na nakabukas ang bintana. Naalimpungatan ako sa aking pagpapahinga, nang makarinig ng ingay mula sa baba. My forehead creased. Agad kong tinabon sa mukha ko ang unan at nagil-ikot sa kama. Patuloy pa rin ang ingay kaya napilitan na rin akong magising. I heard the clicking of heels on the ground. Tinungo ko ang bintana, at hinawi ang kurtina para tingnan kung ano ang mayroon doon, at muntik ko nang makalimutan. Sabi nga pala ni Alda, ay darating ang mga kabayo ngayon para ilagay muli sa quadrille. I saw at least 3 horses. Dala-dala sila ng mga tauhan. Pagtapos magayos ng sarili, ay bumaba na rin ako para na rin makapagmeryenda. Nagtungo ako agad sa labas, at nakita ang ginagawa ng mga tauhan na pagpupwesto sa mga kabayo patungo sa quadra. Tumikim ako. Agad napatingin sa akin ang mga tauhan. Ma'am, saad ng isa at nahawi sila, para mas makita ko ng maayos ang mga kabayo. I crossed my arms and stood in front of the stable. 3 kabayo ang naroon. It's been a long time since I tried riding a horse. Ang huling uwi ko rito sa El Amadeo, ay siya ring huli kong sakay sa kabayo. And that was 3 years ago. Kaya ko pa rin kaya ito. Sige, ituloy nyo lang ang ginagawa nyo, sabi ko at parang batang pinapanood ang mga trabahador, na nagkakatinginan at kamot sa batok, habang tinutuloy iyong trabaho nila. 3 lang ba talaga? I asked the workers. Tumingin ang isa. Mayroon pa po, Ma'am Monica, isusunod po. Tumango ako, at pinagmamasdan pa rin iyon. Gusto kong sakyan ng isa, agad kong sinabi. The workers looked at each other. Nako, Ma'am Monica, kailangan nyo muna itong matutunan. Baka po mapaano kayo, sabi ng isa sa mga tauhan. Marunong ako niyan, saad ko na ikinatahimik nila. Nagtinginan pa na akala mo ay hindi iyon kapanipaniwala. I sighed and pointed at the white horse. Yan ang gusto ko. I want to try that later. Ma'am. Gulat na pagre-react ng isa. I raised my brow. Dinig ko ang tawanan ng ibang mga trabahador, na nakarinig. Magsasalita pa sana ang trabahador pero hindi na rin ito matuloy. Magmeryenda na kayo, Señorita, ani Esmeralda habang may dalang juice, at palabas sa bahay habang narito kami sa kabasera. Thanks, Alda, sabi ko habang pinapanood pa rin ang kabayo, na kinakawag ang buntot nito. It's very white and shiny. I like that one. Ano nga palang ginagawa mo rito sa quadra ng mga kabayo, Señorita? Tanong nito at napansin ang pagkakamot-batok ng mga tauhan. Gusto ko ang kabayong ito, Alda. Does anyone own this horse? Pwede ko ba itong gamitin? Umaasang tanong ko. Alangan niya akong tiningnan. Maaari naman, Señorita. Pero kapag libreng oras ninyo lang iyan magagawa, lalo pat pagtapos ng bakasyon ay enrollment nyo na sa kolehiyo. I smiled. Hinaplos ko ang puting kabayo, at ang mga tauhan na nananahimik sa kanilang trabaho ay walang nagawa. I want that, Alda. Gusto kong subukan ngayon din, sabi ko habang pinag-iisipan na ang pangalan nito. I know how to ride horses. I'm just not an expert, but I'm very familiar with it. I want you to find someone who can reteach me about horse riding as soon as possible. Nako, Señorita, wala po akong kilalang. Tiningnan ko si Esmeralda. Tumango ito kahit na napapalunok pa. Masusunod, Señorita. Tumango ako at malawak na napangisi, habang nakatingin sa kabayo. Pumikit-pikit ang mga mata nito. Okay, pero susubukan ko na mamaya. Ready that horse, sabi ko sa mga trabahador. Walang sumagot sa akin at nagsiyukuan lamang ang mga ito. Am I clear? Pagtatanong ko ulit at nagtaas ng kilay. People said that I look innocent and nice, pero kapag nagtataas na ang kilay ko ay wala nang nakakapalag. Kasabay nga raw ng pagdadalaga ko pa, ay tumitriple rin ang kasungitan ko. But I care. Masusunod, Señorita, walang magawa na sagot ng mga ito. My smile grew wider. Iyon naman pala, Tinalikuran ko na rin ang kabalyerisa para hindi na maistorbo ang mga nagtatrabaho.
Mukhang nakahinga sila ng maluwag, nang humakbang na ako paalis kasama si Esmeralda. Ilang oras ang biyahe patungo sa pinakamalapit na mall. I asked. Bored na ako agad. I want to know kung may bagong interesanteng lugar dito. Halos 1 oras din, Señorita. Malapit na iyon sa Laya. Napatango ako. Okay, what about the nearest place that is interesting? Medyo matagal na kasi ang huli kong uwi rito. I want to know if there are new establishments, new owners ng mga properties. Naglalakad kami patungo sa fish pond na ngayon, at gusto kong silipin. I remember running around here when I was a kid. Walang mga isda sa fish pond, at medyo luma na ang tubig. I guess this is one of the things that I have to take care of. Wala na, Señorita. Ang tanging pinakamalapit dito ay ang Hacienda Escudero, paliwanag ni Alda. Oh, yeah, I remember. Saan na ang pagitan ng Hacienda Escudero, at nitong mansion kong ganoon? I'm sure na palawak na nila ang lupain nila lalo. Makikita mo sa norteng bahagi mula rito ang corn plantation. Sakop na iyon ng mga Escudero. Ang corn plantation. I want to visit around, Alda. Pero hindi ako lalagpas sa lupain niyang mga Escudero. Gusto kong pumunta sa Batis. Madalas ako roon dati. Gusto ko itong makita ulit. Kung ganoon ay pasasamahan ko kayo, Señorita. No need for that, Alda. I know this place. Ngumiti ako sa kanya. Pero, Señorita, trust me, Alda. I grew up in this place. Paninigurado ko at wala na itong nagawa pa. Sige ho, Señorita. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samaham sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.